Ang kasong ating tatalakayin sa video na ito ay kaso ng isang ama na walang ibang nais kundi makita at makasama ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit dahil sa pagpupursigi na mailaban ang kanyang karapatan, nahantong ang lahat sa malagim at brutal na trahedya. Samahan niyo ako at ating balikan ang kasong ito na talaga namang gumimbal sa Jeju Island sa South Korea. Ang Jeju Island ang siyang pinakamalaking isla sa South Korea. Ito ay isa rin sa mga UNESCO World Heritage Site, specifically designated as the Jeju Volcanic Island and Lava Tubes. Sa lugar na ito matatagpuan ang Halesan Volcano, ang Seonsan Ilchubong Peak na isang UNESCO Global Geopark rin, ang Biosphere Reserve at magagandang beaches at tanawin. Hatid ng islang ito ang kakaibang experience, masarap na pagkain at makulay na kultura at pagtanggap ng mga lokal doon. Sa lugar na ito nagkakilala sina Go Yoo-jong at ang napangasawa niya na tatawagin natin sa pangalang Mr. Kang. Si Go Yoo-jong ay isang native ng Jeju Island. Ipinanganak siya noong 1983. Nag-aral siya sa isla simula elementarya hanggang kolehiyo. Dito siya lumaki, nagkaisip at nagkaroon ng isang payak at normal na buhay. Ngunit matapos kumalat ang kasong ito sa buong bansa, naging parang isang sumpa ang kanyang pangalan. Bawal bigkasin at pag-usapan. Dahil isang ang probinsya, halos magkakilala at konektado ang isa't isa sa Jeju Island. Parang naging isang epidemya na iniiwasang pag-usapan ng mga tao ang pangalan ni Go Yoo-jong, na para bang pangalan ito ng isang demonyo. Isang patunay kung gaano katindi ang krimen na kanyang nagawa. Nakilala ni Go Yoo-jong si Mr. Kang sa university kung saan sila nag-aral ng kolehiyo. Naging campus couple sila at nag-date ng halos 5 taon. At noon ngang June 11, 2013, natuloy na ang kanilang kasal. Pangakong magsasama habang buhay, sa hirap man o sa ginhawa. Masaya at maayos ang lahat noong una. Nag-volunteer silang magkasama abroad, namasyal sa iba't ibang lugar at bansa. Napakarami nilang nabuong alaalang magkasama, ngunit nagbago ang lahat ilang buwan pa lamang matapos ang kanilang kasal. Unti-unting naging malinaw kay Mr. Kang kung ano ang totoong ugali ng kanyang napangasawa. May isang insidente na nangyari na tumatak sa isip ni Mr. Kang na nagpapatunay na may mali sa pag-iisip ni Go Yoo-jong. Nangyari ito noong pabalik na sana sila ng Korea matapos nilang mag-honeymoon. Nasa airport na sila ng mga panahong iyon at naghihintay na lamang ng boarding ng kanilang flight. Habang naghihintay, naalala ni Go Yoo-jong na meron pa pala siyang gustong bilhin sa duty free. Kaya't hinila nito ang asawa upang mag-shopping. Makalipas ang ilang minuto, pinaalala ni Mr. Kang sa asawa na malapit na ang kanilang boarding time. Ngunit hindi nito maawat ang asawa sa pag-window shopping. Hanggang dumating na nga sa punto na tinatawag na ang mga pangalan nila sa intercom dahil lilipad na ang eroplano. Muli, pinaalala ni Mr. Kang na kailangan na nilang tumakbo pabalik ng boarding gate. Subalit hindi pa rin nakikinig sa kanya ang asawa. Walang nagawa si Mr. Kang kundi bumalik ng boarding gate mag-isa. Ngunit dahil sa mga regulasyon ng mga panahong iyon, hindi rin pinayagan ng airlines na makasakay si Mr. Kang ng eroplano nang hindi kasama ang kanyang asawa. Walang nagawa si Mr. Kang kundi balikan ang asawa sa duty free upang muling hikayatin na bumalik na sila sa boarding gate. Subalit hindi pa rin ito natinag sa pagsha-shopping. Sa huli, naiwan silang dalawa ng eroplano at kinailangan nilang mag-rebook at magastusan pa ng mas malaki para lamang makabalik ng Korea. Ito ang ilan sa mga unang senyales na parang may kakaiba sa pag-iisip at sa mga ikinikilos ni Go Yoo-jong.
Matapos naman ang kolehiyo, nag-enroll silang parehong muli upang tapusin ang kanilang masterals at doctoral program sa Jeju National University. Hindi naman sila naghihikahos, ngunit katulad ng maraming normal na mag-asawa, palagi din silang gipit sa pera. Sinubukan nilang balansihin ang lahat habang tinatapos nila ang kanilang pag-aaral, pero bigla namang nabuntis si Go Yoo-jong. At dito na nga naging mas lalong komplikado ang lahat. Palagi silang walang pera. Napakamahal din naman ng panganganak. Nagpatong-patong pa ang gastusin ng kanilang bagong silang na bata. Dahil sa stress at patong-patong na problema, naging napakalimit ng kanilang pag-aaway. Si Go Yoo-jong palagi ang nagsisimula ng away. At sa tuwing magkakaroon ng argumento, halos sirain nito lahat ng gamit nila sa bahay. Marami ding pagkakataon na nasasaktan niya ng pisikal si Mr. Kang. Pinagtiyagaan ni Mr. Kang ang masamang pagtratong ito sa kanya ni Go Yoo-jong. Ngunit lahat ay may sukdulan. Naubos na ang pasensya ni Mr. Kang sa asawa nang pagtangkaan nito ang kanyang buhay. Taong 2016, nagdesisyon si Mr. Kang na tapusin na ang kanilang kasal. Nag-file ito ng divorce at na-finalize nga ang lahat noong 2017. Naibigay ang custody ng kanilang anak kay Go Yoo-jong dahil na mga panahon ngang iyon ay walang maayos na trabaho si Mr. Kang. Binigyan naman ng korte si Mr. Kang ng visitation rights sa kanyang anak. Ngunit ipinagdamot ni Go Yoo-jong ang kanilang anak sa kanya. Sa tuwing dadalawin niya ang anak, hindi siya pinagbubuksan ng pinto ng dating asawa. 2 taon na hindi ipinakita ni Go Yoo-jong ang kanilang anak kay Mr. Kang. Nang puntong ito, desperado na siya dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. At ito nga ang nagtulak sa kanya na sampahan ng kaso ang kanyang dating asawa. Sa durasyon ng trial, 3 beses na hindi nagpakita si Go Yoo-jong sa mga hearings. Pinagmulta din siya ng korte dahil sa pagbabaliwala nito sa mga hearing. Dumaan ang ilang buwan, nalaman din ni Mr. Kang na muli na palang nag-asawa si Go Yoo-jong. Dahil sa balitang ito, mas lalong nag-alala si Mr. Kang sa kalagayan ng kanyang anak dahil alam niya kung gaano ka-unstable si Go Yoo-jong. Matapos nga ang trial, pinayagan ng korte si Mr. Kang na makita ang kanilang anak 2 beses sa isang buwan. Ngunit hindi sang-ayon si Go Yoo-jong sa desisyong ito ng korte. Ayaw na niyang makita at magkaroon ng kahit na anong koneksyon kay Mr. Kang. Sobrang galit at sama ng loob ang nagtulak kay Go Yoo-jong na tapusin na ang buhay ng kanyang dating asawa. Matapos ang 2 linggo, tinawagan ni Go Yoo-jong si Mr. Kang. Sinuhestyon niya sa dating asawa na makakabuti siguro para sa kanilang anak kung mamamasyal silang magkakasama. Tuwang-tuwa at excited naman si Mr. Kang sa narinig na ito, kaya't agad siyang pumayag sa suhestyon ni Go Yoo-jong. May 25, 2019, naganap ang nasabing pamamasyal ni na Mr. Kang, Go Yoo-jong at ng kanilang anak. Nag-book pa nga si Go Yoo-jong ng isang pension house kung saan sila magpapalipas ng gabi. Hindi na rin sila nag-order ng pagkain. Sa halip, nagluto si Go Yoo-jong ng curry na pagsasaluhan nila ng gabing iyon. Habang nagluluto, hinaluan ni Go Yoo-jong ng zolpidem ang curry. Isa itong malakas na gamot na pampatulog. Napili niyang lutuin ng curry dahil sa matindi nitong amoy at malinamnam na lasa. Kahit nalagyan niya ng gamot ang pagkain, hindi na ito mahahalata ni Mr. Kang dahil masyado nga itong malinamnam. Nang gabing iyon, napakasaya ni Mr. Kang. Walang bakas ng kahit na anong paghihinala. Ngunit sa kasamaang palad, iyon na pala ang huling beses na makikita siyang buhay ng kanyang pamilya. Matapos makapagluto, ihinain na ni Go Yoo-jong ang curry kay Mr. Kang. Ganadong-ganado si Mr. Kang habang kinakain ang niluto ng dati niyang asawa. Ngunit nang maubos na niya ang pagkain, bigla siyang nahilo at inantok. Nang masigurong wala nang malay si Mr. Kang,
Dito na kumuha ng kutsilyo si Go Yu-jong at saka pinagsasaksak ang dating asawa. Hindi naman agad binawian ng buhay si Mr. Kang. Nagawa pa nitong gumapang papuntang pintuan, ngunit naabutan din siya ni Go Yu-jong. Muli, pinagsasaksak niya ang dating asawa at iyon na nga ang tumapos sa buhay ni Mr. Kang. Ang pinakamasakit pa sa nangyaring ito, naroroon din sa parehas na bahay na iyon ang kanilang 5 taong gulang na anak. Baliwala itong lahat kay Go Yu-jong dahil mas importante sa kanya na mawala na sa kanyang landas ang dating asawa. Nang sumunod na araw, ihinatid ni Go Yu-jong ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang nang sa ganon ay walang maging sagabal sa pagdidispatcha niya sa labi ni Mr. Kang. Nang maihatid na ang bata, muling bumalik si Go Yu-jong sa pension house na kanyang nirentahan. Binook niya ang bahay na iyon simula May 25 hanggang May 27. Handang-handa at planadong maigi ni Go Yu-jong ang lahat. Bago magtungo sa pension house, binili na ni Go Yu-jong lahat ng kakailanganin niya noong May 22 sa isang supermarket sa Jeju. Bumili siya ng bleach, gloves, tape at mga kutsilyo. Nagsimula si Go Yu-jong na pagputol-putulin ang katawan ni Mr. Kang noong May 26, bandang 12:30 ng tanghali. Naging napakametikulosa ni Go Yu-jong sa huling parte ng kanyang plano. Hindi lamang niya basta pinagputol-putol ang katawan ng dating asawa. Binalatan, tinuklap, at ihiniwalay niya din ang mga laman ni Mr. Kang mula sa mga buto nito na parabang naghihimay lamang ito ng karne o isda na ipapang-ulam. Ginawa niya ito nang sa ganon ay mas madali niyang maidispatcha ang labi ni Mr. Kang. Nagtagal ang prosesong ito ng halos 23 oras. Nang matapos himayin ang ilang bahagi ng katawan ni Mr. Kang, inilagay niya ang mga pira-pirasong parte ng katawan sa isang maleta. Base sa CCTV, nakita si Go Yu-jong na dumaan sa isang waste disposal site malapit sa pension house upang itapon ang 4 na malalaking garbage bag. Suspecha ng mga pulis, laman ng mga plastik na iyon ang mga parte ng katawan ni Mr. Kang. Nakita din sa CCTV footage na muling dumaan si Go Yu-jong sa supermarket upang i-refund ang mga natira niyang mga gamit na binili nung nakaraang araw. Habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita sa CCTV na napakakalmado ng mukha ni Go Yu-jong. Na parabang isa lamang iyong normal na araw sa kanyang buhay. Na parang magsasauli lamang siya ng hiniram na gamit sa kapitbahay. Isang malinaw na pahiwatig na talagang may mali sa pag-iisip ni Go Yu-jong. Nang sumunod na araw, May 28, sumakay si Go Yu-jong ng ferry bandang 8:30 ng gabi papuntang Wando Island. Bandang 9:30, nakita sa CCTV si Go Yu-jong na may itinapon na isang bag sa dagat. Hinala rin ng mga pulis, laman din ng bag na iyon ang ilan pang parte ng katawan ni Mr. Kang. Nakarating ang ferry sa Wando Island bandang 11:00 ng gabi. Dumiretso si Go Yu-jong sa apartment ng kanyang ama sa Gimpo, Gyeonggi Province. Dala-dala pa pala ni Go Yu-jong ang malaking parte ng katawan ni Mr. Kang at sa apartment ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang metikulosang paghiwa-hiwalay ng katawan ng dating asawa. Nagsuot siya ng mga protective gear at siniguro na walang maiiwan na kahit na isang talsik ng dugo sa apartment ng kanyang ama. Natapos ang prosesong ito bandang 3:00 ng madaling araw ng May 31. Nang masigurong tapos na ang lahat, isinako niya ang natitirang labi ni Mr. Kang at itinapon ang mga ito sa waste disposal malapit sa apartment ng kanyang ama. Ayon sa mga eksperto, hindi di umano isang psychopath si Go Yu-jong at hindi siya isang banta sa publiko. Nasabi nila ito dahil walang dating record si Go Yu-jong. Kung tutuusin, wala din itong napabalitang kaaway o mga dating kaso. Ang nangyari kay Go Yu-jong, ayon sa mga eksperto ay obsesyon.
Naobses siya sa kanyang dating asawa na si Mr. Kang. Ang mga babaeng katulad ni Go Yu-jung ay mayroong tinatawag na borderline personality disorder. Ang mga taong may ganitong sakit ay kalimitang nakakaramdam ng labis na kalungkutan, matinding mood swings at kawalan ng kontrol sa kanilang sarili. Minsan dahil sa mga pagbabagong ito sa kanilang ugali, nasasaktan din nila ang kanilang sarili. Madali silang magalit, extreme ang pag-uugali. Minsan sobrang lungkot, minsan naman ay sobrang saya kahit wala namang dahilan. Mabilis magalit kahit sa maliliit na bagay. Unstable din ang kanilang mga relasyon at malimit pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila. Palagi silang nakakaramdam ng anxiety at takot na maiwang mag-isa. Sa kaso ni Go Yu-jung, masyado siyang nadiskaril nang mag-file ng diborsyo si Mr. Kang. Nang ma-finalize ang lahat, pakiramdam niya ay iniwan siya sa ere ng dating asawa. Ayon sa mga eksperto, matagal nang may ganitong klase ng sakit si Go Yu-jung. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito agad nalunasan and over time, nagpatong-patong ang hinanakit nito sa mundo at kay Mr. Kang na siyang nagtulak dito na i-dispatch siya ang dating asawa. Katulad ng nabanggit kanina, bandang 3:00 ng umaga ng May 31 natapos ang lahat. Ngunit ng sumunod na araw, June 1, 2019, natapos din ang maliligayang araw ni Go Yu-jung. June 1, 2019, sumugod ang mga pulis sa bahay ni Go Yu-jung sa Cheonju at naaresto ang ginang on the spot. Hinalughog ng mga pulis ang kanyang bahay at doon ay nasabat nila ang ilang mga gamit na ginamit nito sa pagpatay kay Mr. Kang. Nakita din nila sa loob ng sasakyan ni Go Yu-jung ang isang blanket na may bahid pa ng dugo ng dating asawa. Nangyari ang mabilis na pagkakadakip kay Go Yu-jung dahil sa report na ginawa ng nakababatang kapatid ni Mr. Kang sa mga pulis noong May 27. Bago makipagkita kay Go Yu-jung, sinabi ni Mr. Kang sa kanyang nakababatang kapatid na mamamasyal sila kasama rin ang kanilang anak noong May 25. Ngunit nagtaka ito dahil ang alam niya ay isang araw lamang mawawala ang kanyang kapatid. Hanggang sumapit na nga ang May 27, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Mr. Kang. Walang inaksayang oras ang kapatid ni Mr. Kang at agad niyang inireport ang pagkawala ng kanyang kapatid sa mga pulis. Dito na tinawagan ng mga pulis si Go Yu-jung. Ayon sa kanyang testimonya sa mga pulis, pinagtangkaan di umano siyang halayin ni Mr. Kang ng gabi na magkakasama sila sa pension house. Hindi di umano ito nagtagumpay kaya't dali-dali itong umalis ng bahay. Hindi niya di umano alam kung saan ito nagpunta at iyon na ang huling beses na nakita niya ang dating asawa. Hindi naman bumenta ang kwentong ito sa kapatid ni Mr. Kang. Ginawa ng kapatid ng biktima ang lahat upang makakuha siya ng kopya ng CCTV footage mula sa pension house. Nang makuha niya ang kopya, agad niya itong ibinigay sa mga pulis. Mula sa footage, nakumpirma ng mga pulis na sabay-sabay pumasok sina Go Yu-jung, Mr. Kang at ang kanilang anak sa pension house. Ngunit wala kahit na isang footage ang nagpapakita na lumabas ng bahay si Mr. Kang taliwas sa testimonya ni Go Yu-jung. Nakapark din sa labas ng pension house ang sasakyan ni Mr. Kang at walang kahit na anong indikasyon na umalis ito ng pension house na iyon. Nang matapos ma-review ng mga pulis ang footage, naging malinaw sa mga ito na hindi lamang isang simpleng kaso ng nawawalang tao ang kanilang hinahawakan, kundi maaaring may mas madilim at mas brutal na nangyari kay Mr. Kang. At dito na nga nagsimula ang paghahalughog ng mga pulis sa pension house na nirentahan ni Go Yu-jung ng ilang araw. Base sa luminal testing, kumpirmado na napakaraming bakas ng dugo sa loob ng pension house na iyon. Nang tanungin naman si Go Yu-jung patungkol sa mga bakas ng dugo sa pension house, ipinaliwanag niya sa mga pulis dahil tinangka nga siyang halayin ni Mr. Kang, wala siyang nagawa kundi saksakin sa katawan ang dating asawa.
at sigurado siya na iyon ang nakita nilang dugo sa loob ng bahay. Lusot na sana si Go Yoo-jong sa kanyang alibay, ngunit muling nag-iba ang takbo ng investigasyon nang makita sa pagsusuri na mayroong gamot na zolpidem sa dugo ni Mr. Kang. Hinala ng mga pulis ay talagang pinlano ni Go Yoo-jong na paslangin ang dating asawa. Natuon naman ang atensyon ng lahat sa paghahanap sa mga pira-pirasong katawan ni Mr. Kang. Inikot ng mga pulis ang buong Jeju Island. Tiningnan lahat ng disposal sites, mga basurahan, ngunit bigo silang mahanap ang labi ng biktima. Pero kahit na ganoon na walang aktwal na bangkay, nagpatuloy pa rin ang trial sa kaso na naisampa laban kay Go Yoo-jong. Natawag naman ang atensyon ng publiko ng kasong ito dahil marami ang naniniwala na walang patutunguhan ang kasong isinampa kay Go Yoo-jong dahil hindi naman nga nakita ang labi ni Mr. Kang. Usually sa South Korea, kung magpapatuloy man ang trial, mababa lamang ang sentensyang makukuha ng salarin dahil wala naman ngang bangkay na nakita. Ngunit habang tumatakbo ang trial, naungkat din na hindi lamang pala si Mr. Kang ang ginawa ng masama ni Go Yoo-jong. Nakasuhan din si Go Yoo-jong sa pagpaslang naman sa anak ng kanyang pangalawang asawa. Nangyari ang insidenteng ito 3 buwan bago naman mapaslang si Mr. Kang. Nang mga panahong ito, nakatira si Go Yoo-jong sa Cheonju, North Chungcheong Province kasama ang bago niyang asawa na si Hong Tae-yi. Isang araw, nakita na lamang na wala ng buhay ang anak ni Tae-yi. Base sa autopsy, asphyxiation o matinding pananakhalang ikinamatay ng bata. Noong una, inakala ng mga pulis na si Hong ang gumawa noon sa kanyang anak. Ngunit matapos ngang kumalat ang insidenteng ito ni Mr. Kang, muling pinabuksan ni Hong Tae-yi ang kaso ng kanyang anak dahil hinala niya ay may kinalaman din doon si Go Yoo-jong. Nagkaroon ng mga espekulasyon na maaaring pinatulog din ni Go Yoo-jong ang bata at saka ito sinakal habang natutulog. Ngunit alam naman nating lahat na sa korte, kung walang solid proof o ebidensya na magpapatunay na ang isang tao ay nagkasala, lahat ito ay mababaliwala. At ganoon nga ang nangyari sa kaso ng pagkamatay ng anak ni Hong Tae-yi. Ngunit iba ang sitwasyon kung ang pag-uusapan ay ang kaso ni Mr. Kang. Maaaring walang bangkay na nakita, ngunit lahat ng ebidensya ay walang ibang itinuturong salarin kundi si Go Yoo-jong, na siya ang pumatay sa dati niyang asawa. Naganap ang first trial sa mga kasong isinampa kay Go Yoo-jong noong February 20, 2020. Siya ay napatunayang guilty sa pagpaslang, pagpira-piraso at pagtatapo ng parte ng katawan ni Mr. Kang. Matapos ang unang trial, si Go Yoo-jong ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nagkaroon pa ng pangalawang trial ang kasong ito. Ayon sa prosecution, masyadong mababa ang parusang naibigay kay Go Yoo-jong. Hiniling nila na mabigyan ng parusang kamatayan ang salarin. Nagbigay din ng emosyonal na pahayag ang prosecution sa korte. Nagmamakaawa sila sa judge na ibigay ang parusang kamatayan kay Go Yoo-jong upang magkaroon ng hustisya ang brutal na pagkamatay ni Mr. Kang. Ngunit sa kasamaang palad, nanatili ang hatol ng korte sa salarin. Sa kabila nito, hindi pa rin tumigil ang Jeju District Prosecutor's Office at inapila ang kaso sa Supreme Court. Ngunit katulad ng naunang appeal, hindi binago ng Supreme Court ang ruling sa kaso. Magpasa hanggang ngayon, usap-usapan pa rin kung may kinalaman ba talaga si Go Yoo-jong sa pagkamatay ng kanyang stepson. Marami ang naniniwala na siya din ang may kagagawan sa pagkamatay ng bata. Ayon sa pahayag ng kanyang pangalawang asawa na si Mr. Hong, nag-away di umano sila noon at dahil sa galit ni Go Yoo-jong, nasabi nito sa kanya na papatayin nito ang kanyang anak. Sinabi niya ito sa korte noong pinabuksan niyang muli ang kaso ng kanyang anak.
ngunit binaliwala lamang ito ng korte. Ayon sa judge, normal na nag-aaway ang mag-asawa at kalimitan ay nagkakaayos din at hindi iyon basihan upang sampahan ng kaso si Go Yoo-jong. Ang pinakamalaking tanong sa kasong ito ay paano na i-dispatcha ni Go Yoo-jong ang mga parte ng katawan ni Mr. Kang. Walang nakita ang mga pulis na kahit na isang parte ng katawan ng kanyang dating asawa. Nadiskubre din later on na nag-selfie pa pala itong si Go Yoo-jong sa lugar kung saan niya pinatay si Mr. Kang, na para bang isang remembrance na sa wakas ay wala na ito sa kanyang landas. Katulad ng nabanggit kanina, naging isang malaking kahihiyan si Go Yoo-jong sa magandang imahe ng Jeju Island. Para sa mga lokal doon, hindi lamang siya isang mamamatay tao, kundi isang demonyo dahil sa paraan ng pagpatay nito kay Mr. Kang at kung paano nito nagawang paslangin ang isang paslit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Ngunit ano po sa inyong palagay? Tama ba ang naging ruling ng korte sa kaso ni Mr. Kang? At tama rin ba na parang binaliwala lamang ng korte ang kaso ng kawaawang paslit? Nakakadurog ng puso ang nangyari kay Mr. Kang dahil kung tutuusin ay hindi ito isang masamang ama at asawa. Ang nais lamang niya sanang mangyari ay maging parte ng buhay ng kanyang anak habang ito ay lumalaki. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagpupursiging iyon, nahantong ang lahat sa isang malagim na trahedya. Naway sa puntong ito ay kapiling na siya ng may kapal. Ganoon din ang batang nadamay lamang sa magulong mundo na mga taong dapat sana'y magpoprotekta sa kanya. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.